Hello, magandang araw mga ka-DIY, mga idol. So, for today's video ay gagawa tayo ng pure LED charging indicator, no, ng 12 volt natin ng mga battery. So, mahirap maghanap ng circuit online na purely LED o charging indicator, mga ka-DIY. So, meron man tayong mabili pero marami kang mga circuits na gagamitin, at saka kung meron man medyo komplikado. So, ang gagawin lang natin ay gawa tayo ng indicator, charging indicator ng 12 volt battery, no? So, itong mga pangunahing components na gagamitin natin, ito ay isang Zener diode na 8.2 o 8.2 volts. At ito naman ay isang resistor na sana ano niyo mga ka-DIY, makita nyo. Okay, ito ay 470 ohms. At ito namang dalawang resistor na ito ay 1K 1K ohms, 1 half watts. Ito 1 half watts din to. Tapos ito, meron tayong bi-lead, no? Tatlo ang paa, 3 pins, dalawang kulay. Ito ay common cathode. So meron sa ganitong klaseng LED, merong common anode at saka common cathode. Ito ang gagamitin natin dahil yun, papakita ko sa inyo yung diagram. Common cathode kasi ito is dalawang positive, no? Common yung gitna, dalawang positive dito. Ang common anode naman ay isang positive, dalawang negative. Okay, so common cathode ang ating gagamitin na bi-lead. At ito pa, ito ay BC547 transistor. At meron pang isang Zener diode, mga ka-DIY. Ito ay 12 volt. Itong isa ay 8.2 volts, ito ay 12 volts. At sa siyempre, PCB board, yung may mga butas-butas na, para isasalang na lang. So, sinabi ko kanina mga ka-DIY na gagawa tayo. Actually, meron akong nagawa. Meron akong ginawa na, no? Ito siya. Ito, yun. So, ipapakita ko sa screen yung diagram. Okay, tingnan niyo nang mabuti. So, ganito yun. Nakaganyan siya. Yan. Tingnan nyo. Okay, so screenshot nyo lang mga ka-DIY o balikan nyo lang ang video kung gusto kayong gumawa ng ganito. So ganito yung posisyon niya sa diagram kung nakikita nyo. Yan. Ito ang 1K ohms pa rin na resistor. Ito ay ang 12 volt. At ito ang 12 volt, 8.2 volts, tapos 470 ohms. At ito na yung LED indicator. So, ang kulay niya ay blue at saka red. So, depende yan sa inyo kung anong gagamitin nyo. Sa akin, wala akong sinusunod na kahit baliktarin mo to, ay iilaw pa rin. Either blue or ang red. Blue ang gagawin yung charging at saka red yung full. Or kahit baliktarin nyo, ayos lang yan. Pwede yan. So, ito ang ginawa kong sample. Kung nakita nyo sa diagram. So, ito ang dito na side mga ka-DIY. Itong side. Dito yung out niya. Out niya, positive. At saka, dito ang negative. Meron silang common negative. Ito. Type mo lang yung in. In negative, at saka out negative. Common yan. Then dito ito, kung nakita nyo sa gitna. Diyan sa gitna. Dito tayo mag-i-in. Yan, kung nakita nyo sa diagram. Dito ang in. Tapos dito yung out. Na 12 to 15 volts ang out pwede i-supply dito. Yan ang in. Tapos out dito, papuntang battery. Uncommon negative silang dalawa. In at saka out. Dito din. Okay? So, bakit ako gumawa ng ganito mga ka-DIY? Dahil ginagawa ko itong charging indicator sa ating Bluetooth, DIY na mga Bluetooth speaker, battery charger sa motor. So, pangit tingnan kung ganito ito ang gagawin natin. Although, mas madali siyang gawin. Kaya sundan mo lang yung diagram. Pero ang ginawa ko, gumamit ako ng PCB. Gumamit akong PCB kasi mahirap to. Idikit mo sa metal, magka-short circuit. Ito, lagyan na natin ng double-sided tape. Pero napaka-komplikado. Maliit lang to, kunti lang pesa na gagamitin, pero napaka-komplikado mga ka-DIY. Kung paano ma-layout. Kailangan mo talaga gugulan ng oras. So, ginugulan ko talaga ng oras to. So, meron akong nagawa. Yan. Kung nakita nyo, magkaiba talaga yung sa diagram. Kasi dito,
meron tayong gagawing mga jumper para kasi hindi natin masusunod to eh. Kung ito ang susundin natin dito, napakahirap. Hirap siyang masunod dahil sa positioning ng kanyang piyesa. Okay? Yan. So, sa dito ang ginagawa ko, ito. Dito ang in. Yan, nilagyan ko lang ng pin. Sinulda ko sa dito ang in, dito namang out. At saka ito naman ang common negative. At dito, yun, nakaposisyon yung eyelid natin na common cathode. So, bakit ganito ang posisyon ko? Ang ginawa ko mga ka-DIY. Actually, dalawa na to eh. Ang isa nailagay natin sa ating speaker para mayroon tayong charging indicator. So, ganito kasi yan mga idol. Kung mayroon kang makita to sa labas, kasi magbutas, kailangan nyo magbutas eh. Bubutasan nyo yung kunti para malabas to. Ito lang makita sa labas kung mag-charge kayo. So, kaya ganito ang pagkaposisyon na ginawa ko. Tapos, ginilagyan ko ng glue, stick glue dito kasi ang sagwa tingnan mga ka-DIY, ang hirap siya kung ganito ang susundin mo. Imagine, tingnan mo, napakalayo. Pero silang dalawa, pareho lang to eh. Yung dito, ang pictorial diagram niya, ay ganito pagka-layout. Dito, kailangan nating susundin yung gusto natin na layout para magkasya doon sa ating paglalagyan. Okay? So, kumpleto, ganito, yung dalawang 1K, isang 470 ohms, isang BC 547 transistor, isang 8.2 volts at saka 12 volt na Zener diode. Common negative, positive in, kung meron kang 12 to 15 nga charger in dito, tapos out 12 volt. So na-test ko na to mga ka-DIY. So gumagana na siya. Okay? Gumagana siya. So subukan pa natin i-test to kung iilaw to. Ibig sabihin may supply na siya. Okay, i-test natin mga ka-DIY. Okay mga ka-DIY, meron tayong ganito, wire pang testing. Ito. So ang gagamitin natin ay 12 volt charger. Ito, makita nyo dyan. May 12 volt charger. Naka-plug po ito mga ka-DIY. Yan, dito. Idudugtong natin para hindi tayo mahirapan. Yan. Tapos, dito mga ka-DIY, ay meron. Ito ang kanyang in. Yan. At saka yung negative niya ay dito. Yan, nakikita nyo mga ka-DIY. Yan, may ilaw na siya. May ilaw siya. So, blue, kanyang ilaw. So, meron na siyang supply mga ka-DIY. Tapos, i-test natin yung kanyang out kung meron ba. Gamit tayo ng tester. Test natin yung out niya. Para magkasubok, malaman natin mga ka-DIY kung meron siyang supply o out. Ito, paano ba to? Ang hirap ng hindi makasyadong makita. Yan. Lagyan natin ng plier. Yan mga ka-DIY. So dito tayo, common negative. Out. Kung meron ba siyang reading. Yan mga ka-DIY. Meron siyang ano ba to? Yan, 12.09. 12.09 volts. Yan. Meron siyang output na 1209 volts. Yan mga idol. Yan, kung nakikita nyo. Kita ba? Yan. Out. Common negative. Yan, 1209. 1208. Again. 12.09 volts ang kanyang output. So, dito naman sa in, meron. Yung in niya ay 12.5. Nagpa-fluctuate yung ano niya. Okay, 12.5. Dito ang out niya is 12.09. Okay. So, ibig sabihin mga ka-DIY ay successful ang ating ginagawa. Ito lang. Pwede nyo rin gayahin. Kung maghanap kayo ng battery charger, pwede nyo gayahin. Pwede nyo gayahin yan. Ito. So, sa katunayan, meron na akong isa dito, dalawa na itong nagawa ko. Meron na ang isa, sa speaker. Tingnan natin sa speaker. Ito mga idol. Yan, ito. So, i-charge natin to. Gamit pa rin dito. Kasi 12 volt to yung ating Bluetooth speaker eh. Nandyan sa nakalagay oh. Yan. Binutasan ko. Tapos sa loob siya, dinikit ko. Yan. Yan. Yun ang indicator niya mga ka-DIY. So, charging po yan mga ka-DIY. Pero malapit na siyang mapuno. Kasi meron lumabas na yung kanyang pula. Pula ang kanyang full charge. Yun ang pagkalagay ko sa eyelid na LED. Okay. So, ito. So, yun mga idol.
Yan po ang ating ginagawa. So ito lang mga pyesa na to ang gagawin kailangan niyo. Yan. Hmm. Dalawang 1K, dalawang single diode, magkaiba ang voltahe na requirements, 8.2 at saka 12 volts, at saka common cathode na bilid. Common cathode na bilid. Kasi dalawang positive to eh. Isang negative sa gitna, dalawang positive sa labas. At saka BC547 na transistor. At saka 470 ohms. Kung gustong ganito lang ang gagawin nyo, pwede rin. Pero sa akin, ito kasi iwas short circuit. Pag ito ay dinikit nyo sa likod, baka ano ito ng ibang wire, magka-short pa. Ito magka-short circuit. Okay. So, at mas maliit siya mga ka-DIY kasi nakakompak yung mga pyesa. Pinatayo natin. Okay. Yun lang mga idol, mga ka-DIY. So, itong isang circuit na to ay ilalagay ko sa aking symbol na battery charger ng motor. Yung gamitan ng may transformer. Ito ang gagawin, ilalagay ko doon. Okay. Yun lang mga ka-DIY, sa gustong gumawa ng sariling battery indicator, charging indicator, this is a challenging mga ka-DIY sa mga nagumpisang mag-electronics. Actually, hindi naman ako veteran. Mahilig lang talaga ako mag-DIY. Pag mayroon akong nakita ng mga nag-DIY ng ganito, ginagaya ko yan eh. Itong diagram kung nakita niyo sa video ito ay nakita ko lang din yun. Ginagaya ko. So, nagawa natin. Successful mga ka-DIY. So, yun lang po mga ka-DIY. Maraming salamat sa panonood.